Sa kasalukuyan, tila dapat ng araw kabahan at magtago si Senator Risa Hontiveros. Patuloy pa rin ang sunod-sunod na batikos na kanyang natatanggap mula sa iba't ibang mga individual, kasama na ang kanyang mga kapwa politiko na umano'y may kaalaman sa mga kabulasugang ginagawa ng senadora. May mga alegasyon na nagpapahiwatig ng panggigipit ni Hontiveros sa isang pastor ng Kingdom of Jesus Christ na anyay nais itong siya na lamang ang gumawa ng lahat, kabilang na ang pag-aaresto sa nasabing pastor. Bistong-bisto ng araw ang mga alegasyon ng panggigipit na isinasagawa ni Senatora Risa Hontiveros sa nasabing pastor na umano'y may layuning magpatalsik ito sa posisyon. Kasabay ng mga ito, hinaharap din ni Hontiveros ang mga akusasyon laban sa pastor na umano'y rapist, mamamatay tao at iba pa. Ang mga kontrobersyang ito ay nagdudulot ng malaking kaguluhan at alitan sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabihin naman nila ito ay talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot na si Quiboloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. Para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po ay dudugtong po pa, no? Part po ito ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Unquote. Yun po, hindi po galing sa akin yun. Yun po ay mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Hontiveros. Napakaklaro po, no, na iyon nauukol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating judikatura. Oh, narinig niyo yun? Narinig niyo si Attorney Balayan, mga kaibigan, na dapat yung ginagawa ng mga abogado? Di ba? Pero bakit po ginagawa ni Virus? Bakit pinapakialaman po ni Hontiveros, mga kaibigan? Nag-a-acting po siya as abogado, guys. Hindi naman siya abogado. Meron po tayong proper na judicial, no? Judicial body or judicial system na dapat ang nakikialam lang dyan, syempre, mga abogado. Pero bakit po pinapakialaman ni Hontiveros? Hindi ka naman abogado. Assuming ka lang Pilinggera ka Magandang gabi. Unang tanong, kumusta po si Pastor at ano po yung mga legal preparation na ginagawa po natin base po ito sa arrest order versus sa ating mahal na Pastor po? Unang-una, magandang gabi sa inyo, Admar, MJ at Carlo, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Si Pastor, nung huli ko siya nakausap, nasa maayos na lugar naman. He is in very high spirits. At ina-assure namin siya na gagawin namin ang lahat na legal na paraan upang maproteksyonan ang kanyang karapatan sa ating konstitusyon. Ano? At gusto ko lang siguro i-break sa inyo ngayong gabi. No? Ito siguro hindi pa marahil alam ng buong media. Kaninang hapon idinulog na po namin, no, sa Korte Suprema ang usapin ng declare ng Senate sa contempt at order of detention kay Pastor. So, ayan po, mga kaibigan, no? Good news! So, naiakyat na po sa Supreme Court, guys, ang kanilang appeal, no? Nag-a-appeal na po sila patungkol po sa sa warrant of arrest ni Pastor Quiboloy. Ayan, magandang balita po yan, guys. Antayin na lang natin yung resulta, no? Malamang sa malamang, sana lalabas ngayon, no? Itong araw o kaya bukas, kasi nga mag-holiday po. Habang ako ay nagsasalita, ang usapin po nasa Korte Suprema na. At gusto ko rin pong i-disclose na hindi po ako ang abogado ni Pastor na nagdulog sa Korte Suprema. Ngunit as far as I know, ako po ay being updated. No? Ina-update po nila ako sa magiging progress ng kaso na yan.
So sa Korte Suprema, kinokontest natin na attorney yung legalidad o may sakop ba ito ng komite ng Senado yung pagpapaaresto kay Pastor? Totoo yan, Carlo. Hindi lang yung pagpapaaresto, kundi yung pupumilit sa kanya na pumunta sa komite, mag-declare sa kanya ng contempt. No? At lahat ng usapin na sinasagawa, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Attorney, bakit kaya hindi na maintindihan ng komite ni Hontiveros itong action na ginawa na gigil at pinipilit talaga nila at sabi pa niya bound ito kasi duty daw niya as senator po ito? Alam nyo, yan nga pong nakalulungkot sa kabila ng mga nangyayari. No? Klarong-klaro naman po na si Pastor ay pinapupunta sa Senado para sagutin yung mga akusasyon, yung mga sinasabi nilang mga testigo na may mga takipamuka na hindi po natin alam ang kanilang mga tunay na pangalan, pilit nilang gusto pumunta ron si Pastor, samantalang alam naman po lahat ng siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon para kung nababaliwala ng ating mga korte, no? Na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Lagi po kasi nilang sinasabi na ito po ay upang matulungan sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Ngunit ito po hindi napapatunayan ng mga lahat ng panayam sa ating Senador Hontiveros. Palagi niya pong sinasabi sa kanyang mga panayam na dapat harapin ni Pastor yung mga nag-aakusa sa kanya ng personal sapagkat ito po personal na akusasyon sa kanya, no? Lagi niyang sinasabi na sila'y kakalap ng ebidensya, no, na makakakuha ng hustisya ang mga testigo na tinatawag ng victim at survivor, no? Yung pong mga ganong pananalita, yan po under the power po yan ng ating mga hukuman. Hindi po ang Senado ang magsasabi kung sino ang guilty o hindi. Isa pa po, naging worse po dyan, yung mismo pong resolusyon, no? Sinasabi na ginawa na ni Pastor yung mga karumal-dumal na krimen at kasulukuyan niya pong ginagawa ito, no? Yun po klaro na kung meron ganong pangyayari, dapat po ang Department of Justice o ang ating executive branch ang siyang namumuno sa pag-iimplementa ng batas. At kung ginagawa nga niya yung kriminal, dapat inaaresto na po siya. Ngayon po, yan po hindi nangyayari, no? So, kaya again, it's another form po ng usurpation of executive authority naman. So, napakarami pong kung aking isasalaysay sa inyo, napakahaba po ng magiging diskusyon natin, no? Bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado inquisitorial po, prosecutorial po yan. Trabaho po yan ng mga prosecutor, no? Hindi po trabaho yan ng ating mga senador, no? Kahit na po sabihin natin na sila may balak kumuha ng batas, hindi po yan ang tunay na nangyayari. Sapagkat nandun po sa ating mga transcript, no? Siguro kung papayagan nyo kung basahin yung transcript ng mga naging hearing, para sabihin naman nila ito talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot na si Quiboloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. So, para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po, iduduktong po pa, no? Part po ito ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Unquote. Yun po, hindi po galing sa atin yun. Yun po ay mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Hontiveros. Kung inyo pong hihimayin yung mga ganong pananalita, napakaklaro po, no, na iyon nauukol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya, yan po, very, very clear. Kahit po ikaw first year law student, yan po malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po dapat ginagawa ng ating judikatura.
So yun po, napakalungkot po na despite sa mga ganong aming 3 beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito. Sa kasawiang palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagkukontempt kay Pastor at sa kanyang order of detention. Piling hukom lang ito si Hontiveros, attorney. Pero kung makikita natin kung gusto pala niya ng hustisya, ang makapagbibigay niya, ang makapag-design niya, ang korte, malino na malino. Gaya na sinabi niyo, attorney, kahit ordinary mamamayan, alam niyan eh. Pero kung titingnan niyo, iba talaga yung motibo. Ito, attorney, kung habang nakadulog ito sa Korte Suprema, kasabay din ito, attorney, kung mag-serve ng yung arrest warrant pa, ano po yung approach natin dyan? Kasi sa PRO 11, hindi pa sila nakatanggap. Kasi mag-a-assist lang sila, yung Sergeant at Arms po, ang mag-serve niyan. So ano po yung preparation na ginagawa po natin? Alam mo, Carlo, napakagandang tanong yan, no? Kagaya ng mga sinabi ko sa aking mga naunang panayam sa media, yan personal na desisyon ni Pastor, no? Kung paano niya tatanggapin yung order of detention, no? Pinaliwanag namin sa kanya yung kanyang mga karapatan na niyurakan ng Senado, no? Sinabi namin na walang due process, yung kanyang Bill of Rights patuloy na binabaliwala, no? And again, alam naman ni Pastor siguro ang kanyang gagawin and we leave it sa kanyang sound judgment, no? Ako rin naniniwala na ito siya'y nananalangin kung paano niya harapin itong crisis sa kanyang buhay. Ngayon, siguro ito bilang pakiusap na rin sa ating mga senador, no, habang sana ito ay kinoconsider ng ating kataas-taasang hukuman na siya naman talagang dapat na nag-i-interpret, no, o nagsasabi ko ano ang tamang batas, baka naman pwedeng hintayin na muna natin na maglabas ng resolusyon o desisyon ang ating Korte Suprema bago natin na i-implement, no, itong sinasabing order of detention or warrant of arrest, no, sapagkat kasama po sa aming mga kahilingan sa ating kataas-taasang hukuman na ipahinto po, no, ang order of detention or warrant of arrest, pati na rin po yung pag-issue ng subpoena at yung contempt order laban po sa ating minamahal na Pastor Kibuloy. Before po si Admiral at si MJ, last na lang po. Attorney, linawin lang po natin na hindi po ito pang babastos, pang insulto sa komite ni Hontiveros. Iklaro lang po natin. Nako, hindi po. Alam mo, Carlo, nung una pa lang natanggap namin yung liham ng senador, sumagot na agad si Pastor, no? Nagmamanhik, nagpakumbabang loob siya na sana huwag na siyang tawagin sa Senado sapagkat yun na po sa kanyang pag-aalinlangan na may mga violation na po sa kanyang karapatan, no? Ngayon po, ito pong liham na to hindi sinagot, no? Nagpatuloy pa rin po ang pagdinig sa Senado, kung kaya't ako na po ang supulat bilang abogado ni Pastor Kibuloy. Ganon din po, aking inilatag yung aming dahilan kung bakit baka pwedeng hindi na sumipot si Pastor sapagkat may mga usaping kriminal na po, no, na dapat sa husgado lang natin pinag-uusapan at hindi sa Senado, no, hindi sa committee, no, dapat po sa korte natin pinag-uusapan. Again po, hindi kami pinagbigyan, pero gayon pa man, sumulat po kami pangatlong beses, no. Pinaliliwanag po namin, pilit namin gustong kumbinsin ang ating komite hanggang sa meron na nga pong nag-object, no, ng mga senador. Although hindi ho nakuha yung majority, again po, kami sumulat na naman, no, sa pamamagitan ng show cause order, no, and legal justifications. Doon po inilatag na namin ang aming komprehensibong mga grounds, no, kung bakit talagang hindi namin pwedeng payagan si Pastor without sacrificing po yung kanyang Bill of Rights, specifically po yung right against self-incrimination. Hanggang sa ating batas po kasi kailangan i-exhaust natin yung administrative remedies, no? So dahil wala na po kaming magawa sa Senado, napilitan na po kaming idulog sa Korte Suprema yung usapin para finally po ang Korte Suprema na ang magdesisyon kung ano po ang nararapat sa between sa karapatan po ni Pastor Kibuloy at yung limitasyon po, no, ng Kongreso or ng Senado sa pagtawag ng mga resource person. At ang limitasyon na to at vis-a-vis, no, sa karapatan ng mga resource persons sa kanilang Bill of Rights, no, or right against self-incrimination.
Ayan po mga kaibigan, si Attorney Elvis Labayan. Tama, Labayan. Labayan ba, no? Labayan, no? Attorney, ayan po. Galing talaga niya, guys, no? Ibang klase talaga si Attorney Balayan. Balayan pala. Attorney Elvis Balayan po, mga kaibigan. Napakagaling. Sobra. Yan ba? Klarong-klaro po ang sinabi po ni Attorney Balayan, guys, no? Pag yan, nakalusot yan sa Supreme Court, panalo po dyan sigurado si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. So yun po, happy Monday po sa ating lahat. Ayan, Lunes Santo, umpisa na po ng Holy Week. Kaya magnilay-nilay po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yung tambaluslos, magpasanayin mo na ang cross. Dahil ikaw si Judas. Barabas, Hestas. Ayan po mga kaibigan, bati-bati po tayo sa ating mga kababayan dito. Si Abate Galban, maraming salamat. Si Eduardo Lotero. Ayan, dapat sinabi ni antivirus na kung ano pa ang naumpisa nila. Balang kasi ng batas ukol dito sa investigasyon ni Riza. Mayor Nalim, palitan na talaga lahat ng Congress except 8. 8 ang cleansing tayo, tama sa kanilang nagpayaman at balimbing na silaw sa perang mga yan. 580 likes na, guys, sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan. Yung mga bagong dating po, Becky naman. May mga bagong dating dyan. Becky naman, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel at pakishare po ang video, guys. Share lang tayo, guys, ha. Share lang po. Maraming salamat. Ayan. Mayor Nalim, I would like to see new faces in lower house. Yes, kahit kami gusto namin. Kasusuka na sila. Pa rin, tama na sila. After influence power. Ayan. Betagalban, 585 like. Robert Labra. Pwede di ba si Gloria naging 9 years termino niya dahil siya ang pumalit kay Era. Ayan. Support kay Pastor Roman Gacon. Elena Calapis, Congress and Senate are just all about money. Wala klaro, just sitting, consuming pasahod. Why not make more laws against corrupt politicians? Do they corrupt too? Just asking. Yes, tama po yan. Elena Calapis, napakaganda ng sinabi mo. Napakaganda ng tanong mo, Elena. Kahit ako gusto ko yan. Mayor Nalim, si Ka Celis at si Dr. Badoy lang issues. Tapos ang network sa... Oo nga, no? Alam mo, doon lang talaga nag-umpisa yan sa 1.8 billion na yan na issue. Tapos ipapasara yung SCB9, no? Wala talagang katarungan. Grabe. Chrissy Brooks, hello. JL, yes, that's why we waited for the right time, which is after June. Kaya magtiis tayo all that time comes para makatakbo siya clear ba. Yes, tama po yan, Chrissy Brooks. Tamang panahon. Marilo Schwazen, ayan, good PM. Paula Tragura. Mga kababayan, tinatrabaho pala ng camp ng aming mahal na pastor ang nararapat gawin. Pero ang Senado pala ang nagdidedma. Dinidedma nga nila, Paula Tragura. Dinidedma nila. Matagal na nang dinidedma. 592 likes, ayan. Marilo Shosin liked. Janet Tercano, hello everyone watching from Oman. Eliza Janine, good day Sir Foodie, done like na po. Ayan. Panga Mercy, good afternoon Sir Foodie. First ko sa live chat mo sir, watching from Japan. Always DDS, ayan. On Tico Sibial, good PM, salamat po sa mahalagang info na share niya po tayo. Galing ng abogado na si Attorney Balayan. Ayan. 618 likes, watching from Cebu, si UTQ Sibial. Ayan. Watching from Cebu, kumusta na kayo dyan sa Cebu? Mega love siya sa mga Cebuanos, mga Cebuanas. Mega love siya sa Subo. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo guys, marami pa tayong oras. Nako, kumusta po ang inyong Monday guys? Kumusta po ang inyong weekend? Nakapahinga ba kayo? Ano ba mga activities nyo pag Semana Santa? Kayo, ano bang ginagawa nyo usually pag Semana Santa? Kasi kami guys, may pabasa kami. Mag-uumpisa po sa Wednesday. Taon-taon yan. Hindi kami nag-absent pagpabasa. Full support and protect our beloved Pastor Kibuloy from Vice President Salvador Nomor Dilawan, Marcos Aurelio Morales forever. Robert Labra, ayan, 62 likes with Tagalban. Abel Bartolata, shoutout Sir Foodie. Merlinda Cañete watching from Malaysia, ayan.
Mayor Nalim, Congress is composed of Senate and lower house. Lahat andyan, palitan na natin. Tama ang pagmumukha nila. Dami, sip-sip at balimbing to the highest level. Work mode na po, pro lang po, sir. Marilo Jose, maraming salamat ha. June Lapunete, KB, yep, I'm still here, clear po. Nelly Agustin watching from Singapore, shoutout po. Ayan, sa mga taga Singapore, shoutout sa inyo dyan. Ayan. Oy, 630 likes na, Ubetagalban, maraming salamat. Ayan, tuloy-tuloy na tayo guys. Marami pa tayong oras, so pwede pa kayo magtuslok-tuslok dyan, no? Para dagdag naman guys, sa channel, dagdagan nyo naman, no? Celso Facundo, dapat ang gawin ni Gatchalian kung paano ipatigil ang paggamit ng plastic. Mga magulang nila ang pinapasimuno kung paano gawa ng... Kaya nga kung ano-ano mga inatupag sa yung Gatchalian na to, pati dong... Ay, alam natin masama yung ghost students, pero hindi naman kayo pipisara yun Dapat, imbestigahan nyo si Briones. Hindi nyo kasi imbestigahan Tapos ngayon, lilikramo kayo. Imbestigahan nyo na kasi kaagad. Katulad ng SMNI, katulad kay Pastor Kibuloy, ang dami nyo mga pasikot-sikot dyan sa Senado. Pati SMNI ito din, nadamay. Wala naman palang violations, tapos pinipilit nyo may violations. Pati si Pastor, pinipilit nyo. Kung ayaw naman pala siyang, kung gusto nyo talagang matuloy ang hearing na yan, ipayagan nyo siya sa Zoom. Para malaman din namin lahat, malaman natin lahat kung ano ba talagang nasa loob niya. Ano ba talaga yung dapat niyang sabihin. Wala, hindi nyo rin pinapayagan. Tapos, hindi nyo pa sinasagot yung mga abogado. Tama, di ba? Noy Fermasi, ayan, withdrawal of support to military ang pag-asa natin. Hindi bawasikotay ko. Oo, tama po yan, Noel Fermasi. Adelina De Vera, watching from Canada, mabuhay si Pastor Kibuloy sa Tagumpay. Ezekiel Sirbial, ayan, okay lang po kami taga Cebu, salamat po. Chrissy Brooks, mag 2 years na si Kuting, by the time which is pwede impeach or itapon sa... yes, tama yan, Chrissy Brooks. Yan ang tamang panahon. Di ba? Yan ang tunay na tamang panahon. Dapat ang piliin natin mga senador, yung mga alam sa batas. Makinig lang kayo. Wrong type po kasi. Ayan, Marilo Schwazen. Dahil lang kasi Sir Pudi, di lang Inidoro, tapos hanggang Poso Negro. Ayan. Lorne Ramos, maayong hapon Sir, Foodienet. Have a great Monday! Ayan. Lunes Santo ngayon, di ba? Pag Semana Santa, guys, nagluluto din ba kayo ng binignit? Sino may alam sa binignit? Ano ang Tagalog sa binignit? Sige nga. Sagutin nyo nga, guys. Ano ang Tagalog ng binignit? Bisaya yan sa Cebu yan. Amin yan. Dire kasi ng Cebu yan. Ano ang Tagalog ng binignit? Sige nga, sino bang ano dyan? Mag-comment nga kayo, guys. Tingnan natin. Total, ano naman ngayon, guys mahal na araw naman ngayon, no? Tayo po ay mag-relax lang po tayo. Marilo Schwazen, ayan. Ay, maraming salamat, Marilo Schwazen. Sa iyong 2.49 euro, ayan. Nagpakapi po. Ano yan, Marilo Schwazen? Pang ginataan? Ayan, ginataan. Ang galing naman. Ang bilis naman makasagot. Ayun, ginatang halo-halo. Yun. Ginatang halo-halo kasi marami kasing ibig sabihin ng ginataan So, ginatang halo-halo. No, yun ang talagang tamang ng binignit. Lubi-lubi ba? Lubi-lubi. Sabi ni Jesus Ronel Pantinople. Ayan. Lubi-lubi. 655 na. Dagdagan nyo naman, guys. Ilan kalapis, ginataang minatamis. Naku, ang sarap din yan. Ginataan yan, June Abejo. Pang-Mercy Sir Foodie, pinanganak ako sa Davao City at lahat kami ay solid DDS po, family. Ayan, si Pang-Mercy, puro talagang DDS, Ayan, Cagayan de Oro City, Davao City, Iligan City. Ayan, ginataan sa saging. Ayun, John Jeffrey. Manchi Hizon, ayan, Foodienet. Nagpa-karidad kayo ng mga Good Friday. Foodienet, ano yung karidad? Ano yun, Manchi Hizon? Hindi ko maintindihan. Ayun, bilo-bilo, ginatang bilo-bilo. Marino Shosin, maraming salamat sa pangkape, ha. Maraming salamat. Eduardo Lotairo, ayan,
Hi, Hontivirus. At parehas pagagaling malingaw. Galingan ang mga batas na pinag-uusapan, always gun standing. Chrissy Brooks, Jay, anong CP mo most available sa atin? I mean, what better, Oppo, Vivo, or Samsung? Menchi Hizon, ginataang bilo-bilo. V3X, ginataang malagkit na may saging, kamote at sago. Ayan. Betagalban, Marilo Schwarzen. God bless you more. More blessings sa Marilo, Schwarzen. Menchi Hizon, tapos may inangit. Nako, ang sarap ng inangit. Laila Nagasi, ako Sir Foodie, born talaga ako ng Davao. Wow, galing naman. Davao pala talaga si Leilani Garcia. Ayan, Davao talaga yan. Mga original. Josephine Ponce, bilo-bilo yan sa Cagayan. Ayan. Uy, masarap yung bilo-bilo ha. No? Merlinda Cañete, binignit niya sa amin sa Miss Occidental Sir Foodie. Vertical Band sa 673 likes. Marilo Schwarzens, you're welcome. God bless us mga DDS. Ayan. Menchi Hison, nagpapakain sa mga taong sasama sa parada. Menchi, hindi po, Menchi Hison. Dito lang kami nagpapakain sa amin. Sa pabasa. Mayroon po kaming pabasa, Menchi Hison. Tapos nagpapakain po kami, oo. May mga matatanda kasi guys, sila po yung nagbabasa, no? At marami pong nagbabasa sa amin. Nagluluto kaming sopas, nagluluto kaming lugaw, arroz caldo, tapos nagluluto kaming bilo-bilo, yung binignit, tapos dinner, pinapakain namin sila ng breakfast, tapos lunch, merienda, tapos dinner. Ayan po. Yan po, gawain talaga namin yan guys. Pinapakain, tapos pagdating naman sa gabi, meron silang merienda, no? Tinapay tsaka kape. Meron ding mga biscuits, meron ding mga parang mga fish crackers. Para po yung pabasa guys, tuloy-tuloy. Ako din, nagbabasa din ako kahit dito lang ako natuto. Kasi sa Cebu, wala namang kayong pabasa. Dito lang ako natuto sa amin, dito sa kila partner. Ang galing nila magpabasa eh. Natuto lang ako sa yung mga tono, ang hirap ng mga tono eh. Nang si Hontivirus pinako sa cross at si Tambalos ay naluslos na at si Lisa Ahas ay nabukol. God bless you po din Eduardo Lotairo. Ayan, mention kami ganyan kaso mga lola ko. Wala na. Dapat itinuloy nyo, mention. Oy, kalamay siya, sarap. Masarap. Nagkakalamay din kami guys, or biko. Gumagawa din kami niyan pag mahal na araw. Biko. Ayan. Ayan. Sabi naman ni Chrissy Brooks, ang Oppo at Vivo hindi pwede gamitin ibang SIM card dito. Virginia Gregorio, sabi naman niya ang mga kakanina, ang binabanggit nyo. Ginatang bilo-bilo. Oo, sarap po, no? Glycerio Pedro Sr. Dinoldog. Dinoldog. Lorena Ramos, Virginia Gregorio. Ayan. Pangga Mercy, Sir Foodie, birthday ko kahapon, sir. Birthday mo kahapon? Happy birthday, Pangga Mercy. Ayan, galing. Birthday pala. Happy birthday to you. Ayan. May you have more birthdays to come. Uuwi po ako sa April 13 sa Watching from Japan. Uwi ka sa April 13? Galing naman si Pangga Mercy, oh. Talaga, uwi ka? Wow, galing naman. Sina, Adel Bautista, ayan. Berlita Diaz, 685 likes. Marlo Schwazen, ayan. Roland Lim, galing ng babasa mo, sir. Laila Garcia. Petra Di Mayuga, watching from Spokane, Washington, ayan. Ginataan, ayan, Ginataan. Ernesto Abutanyo, ayan. Ude, Taberak ang tawag sa iba niyan. Taberak. Pangga Mercy, nice voice. Vertical Band, 690 likes. Nang nadula